what's up guys? Whew. So, what's up? How's everybody doing today? So, ayun nga guys. So, as you can see, kagagaling ko lang ng market. So, syempre, pagoda na naman ang kunyang. So, ano bang topic natin ngayon? Buhay abroad. Naks. Buhay abroad, no? Sarap pakinggan. Wait lang, inom ako kasi. Galing ko lang ng market. Nag-market ako kasi yung amo ko pa uwi, galing from tour, and I'm going to prepare some dinner para sa kanila. So, ayun nga po. Bumili tayo ng some of the veggies. O, diba? Ang ganda ng abroad. Naks. So, ayun nga. Sa ating kasi, toxic Filipino culture, our topic for today is abroad. Ilang years na po ba kayong katrabaho sa abroad? Siguro meron mga 10 years or higit pa dyan, meron na rin yung mga tumanda sa abroad. Bakit nga ba maraming mga katulad nating mga OFW ang nagtatagal sa abroad? Kasi kung iisipin natin, nung nasa Pinas naman tayo, kasya naman lahat, di ba? Napagkakasya naman natin. Pero bakit kaya kapag nag-abroad tayo, parang dumami na yung mga obligasyon natin at dumami na rin yung mga kapamilya natin? So, as for myself, I can relate to that kasi I was an OFW for how many years and I am proud to be a single mom for how many years. So, I've been supporting my kids and further education and sa lahat-lahat. And also, I'm the breadwinner of the family kasi ako lang yung inaasahan ng both parents ko. Kasi matanda na sila. So, sa atin kasi, toxic sa atin mga Filipino na kapag ang isang pamilya natin ang nasa abroad, yung parang yung responsibilidad, hindi naman responsibilidad, pero sa atin kasi, sa ating mga Pilipino, innate sa atin yung pagiging mapagmahal sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anak, lalong-lalo na sa ating mga anak. So, yung mga OFWs, kaya sila nagtatagal kasi hindi sa gusto nila na mapalayo sa pamilya nila. Ikaw ba naman, gugustuhin mo ba na every celebration ng family mo, birthday, or birthday ng mga anak mo, ng pamilya mo, Christmas, New Year, hindi mo nararanasan? Para sa amin, masakit yun. Kasi ang nakikita lang kasi ng mga iba, kapag nakikita nila na abroad ka, yung makikita lang nila yung mga magagandang pinopost natin kapag day off natin, pero hindi nila alam at the back of it, sa araw-araw na pakikihamon natin, mahirap eh. Mahirap kalabanin yung pagod, yung homesick. Kaya para sa atin na nasa Pinas, na sana naman, hindi porke nasa abroad yung pamilya natin o yung mga kamag-anak natin, sa kanila natin iaasa lahat. Meron naman tayong sariling kakayahan para magpursige. Kumbaga, kapag meron kang kapamilya na nasa abroad, kapag may ate ka, may kuya ka, may father and mother ka, dapat tulungan lang yan. Para yung burden hindi naman mapunta sa isang tao lang. Maraming makaka-relate dito kasi maraming katulad ko na breadwinner. So, sana, kahit man lang yung simpleng kumusta, na kahit na hindi ka nangangailangan ng financial, kumustahin mo rin sila kasi it's a way na sabihin sa kanila na, mag-iingat ka palagi dyan, huwag kang magpapagutom. Kaya maswerte kayo kung meron kayong partner na supportive sa inyo, meron kayong kamag-anak na supportive sa inyo. Kasi, oh my God, naiyak ako. Kasi alam niyo yung hirap na nasa abroad. Pero kinakaya pa rin namin. Kasi we're strong. We're strong, nakikita niyo kami everyday na okay lang sa amin. Pero at the back of it, mahirap. Pero still kinakaya pa rin natin. So sa mga kapwa OFWs ko dyan, yung sa mga may pinagdadaanan ngayon, laban lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magsubikap tayo. Secure natin yung future natin para sa ating mga kids and also for ourselves. So, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, sa mga kumari ko, kasi lahat tayo may pinagdadaanan, pero nasa sa atin na kung paano natin dalhin ang mga problema. Huwag natin masyadong dibdibin, di ba? Buti nga ngayon may social media na. Kaya, naaliw din naman tayo pag minsan, no? So, as I was saying a while ago,
sa ating mga OFW, karapatan din naman nating magliwaliw in a right way. So, kumbaga, gamitin natin yung Sunday natin in a productive way. Yung mga iba, pumupunta ng church, or they are attending different activities of the organization, or they do charity events. Like me, pinsan pumupunta ako sa mga photo shoots, kasi at least you use your time wisely. As long as nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo, nakakatulong ka sa mga kapwa mo, Filipinos na nandito sa Hong Kong or it's either nasa Pilipinas. So, learn to use our time. Very valuable. To value our time always. So, ayun nga, kasi ang Hong Kong talaga, hindi mo may iwasan. Hong Kong is an open country, which is pwede mong gawin lahat. Pwede kang mag-inom, magdiwaliw, kung saan-saan pumunta. Ayan. So, ayun lang. For you to have an relaxation sa Sunday, pwede kang mag-hiking, pwede kang sumama sa mga charity events, mga activities, Zumba dance, nagsusumba, ganun. So, it's up to you kung paano mo aliwin yung sarili mo. Basta, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, huwag kang mawalan ng pag-asa. So, yun. Ganun talaga ang buhay abroad. Diba? Tiis-tiis lang. At makakaahon din naman tayo. So, always choose your happiness. Always choose to be happy. Choose to be positive as always. And always remember, lagi tayong mag-pray lang sa Kanya. Kasi kahit kailan, hindi niya tayo iniiwan. Lagi lang siyang nakaguide sa atin sa araw-araw. So, that is our short vlog for today. And I hope that you're all doing great. Have a nice day, everyone. And enjoy the rest of the day. Huwag masyadong pa-stress sa mga problema. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, daanan mo lang yan. Ha? So, thank you so much for watching. Ingat, guys. God bless everyone. Bye, guys.